Sino may hawak niyan? Boss, amo, manager. Sino ang nakakasakop dito? Oh, taga-Aringay, La Union. Sino ba congressman nyo dyan? Oo. Sino ba ang... Naku, baka... Oo, sabi ni congressman, hindi naman ako dyan eh. Eh bakit yung taga Maynila? Oh, pag may proyekto, inaako, nilalagyan pa yung pangalan niya. Pag gumuho, hindi na sa inyo. Pag may problema, hindi na sa inyo. Oh. Eto, DPWH. Oh. Governor ng La Union. Sino ba ang nito? Propose nito. Oh, pag nasira, hindi na sila. Sisisihin na DPWH. Sila pangutana, asa din ato ni mga flood control project. Yan, asa na nga naman. Dahil mo na kung sa ba, sa tong kanta ni Kapobjo, multo, nga ghost project na tanan ba. So una, kinakahambog nila, 5,500 Flood control project na human. Oo. Admin. Sabi nga ni Bangagyan, oh. Committee hearing ng Tuesday at saka po itong sa privilege speech ni Senator Lacson. Una muna sir yung assessment muna ninyo dito sa mga naglabasang information. Una-una nakakabahala at nakakagalit Isa at Nympha ito sa mga nangyayaring ito. Lalo na yung mga ghost projects kasi ghost projects isang buhangin walang itinambak. Ang puntos ko 100% kay Yorme, ha? Ang ganda ng bara ni Yorme. Ha? Ikaw, Chuba, binubuli ako eh. Ayun lang barat mo, binubuli. Di ba? Yorme, sige pa, birahe. Mukhang special child itong ilang congressman natin. Eh, diba? So anyway, Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Pahiya? Sino ito? Si Virus at saka si Lai. Binuking ang galawan. Gustong ipatapon si Kibuloy sa Amerika. Naku. Ito yung mga matitinding pag-uusap ha. At nilampaso ng husto ni Yorme, ito si Chua. Akala niya siguro, merong partido, merong hindi ka partido si Yorme Isko na maayos naman. Bakit bukod tangi ikaw eh? Ayaw mo kumuha ng permit. Bakit? Mamaya-maya yan, abangan natin ha. At meron palang ito, kailan ba to? One day ago, si Rangdique, nakatenga lang. O saan to? La Union. Ano nangyari, La Union? Oo, representative na taga La Union. Sino ba representative dito? Ikaw kahul ka ng... ewan ko lang kung anong district ito ha. Pero ang pagkakaalam natin, merong isang representative dito o kongresista na mahilig kumahol kay BP Sara. Pero ito, fact check, ha? Flood control o dike, nakatenga lang. Asan ang pondo? Sino kaya? Ano kaya ang distrito ito? Ha? Basok natin, ha? At Senator Gatchalian hinimok si DPWH Bonoan na pansamantala munang lumiban sa opisina. Naku po. Ay, hindi na alisan. Kailangan dapat dyan ay alisin. Sibakin. Para tayo si sino ba yun? Yung news anchor na hindi natutulog ang balita. Parang hindi bagay, pero bago tayo magsimula sa ating talakayan natin, reactions and likes and share, samahan mo na subscribe at i-bell all nyo. Para nakakatanggap kayo ng notification. At, siyempre, kung bago ka pa lang, bell all nyo na. Eto na, pasok na natin to. Dalawang bagay agad ang sumasagi sa isip ng publiko kung bakit tila sabik na sabik sina dating Senadora Leila de Lima at Senadora Risa Hontiveros na igisa sa publiko si Pastor Apollo Kibuloy at ipatapon pa sa Amerika para doon litisin. Wala na bang, wait lang wala na bang hustisyo dito sa Pilipinas? Nakakulong na. Si Pastor, ano bang gusto nyo? Gusto nyo, tanggalan pa ng ngipin, tanggalan pa ng tenga. Ano ba kayo? Hindi na kayo makatao. Kayong dalawa kayo. Nakakulong na si Pastor kung ano-ano pa nasa isip nyo. Ano na silbi ng hustisya ng Pilipinas? Ganun na lang, ha? Dahil sa takot nyo, balikan kayo. Gusto nyo pa, doon pa
makulong si Pastor Kibuloy. Wala na kayong ano. Sana bumalik sa inyo lahat ng mga pinagagawa nyo. Kay Tatay Digong, kay Bibi Sara, kay Pastor Kibuloy. Bumalik sa inyo yan. Para kayo naman ang pagpiyestahan ng Pilipino. Ang milyong-milyong Pilipino, para kayo naman. Dahil mahina ang ebidensya laban sa pastor at tila malapit na itong makalusot sa mga kaso. At pangalawa, dahil nagiging convenient na distraction ito para mailihis ang mata ng bayan mula sa lumalalang isyu ng flood control anomaly sa Kamara. Kaya tuloy ang tanong ng taong bayan, naging taga-cover up na ba ang dalawang senadora para sa kapalpakan ng Marcos administration? Ito lang papasok lang natin. 'Di ba ang babae, 'di ba nag-file ng kaso? Saan? 'Di ba nga kinasuhan niya yung mga vlogger? Nawala na yung issue kaya alias Rene. May issue ba kay alias Rene? Na ipatawag ba si alias Rene sa Senado? Ano na naman ito? Dahil ba pumapanig na ang hustisya kay Pastor Kibuloy, gagawan niyo naman ng paraan? Huwag naman. Sobra na kayo. Sobra naman niyo. Insan, sobra na yan, Insan. Di ba? Nakakainis kayo. Alam nyo, ginugulo nyo na naman ang investigasyon dito sa flood control. Kung yan ang paraan nyo para madistract na naman ang usapin ng flood control, ay wag naman yun, Inson. Pangit yun. Gumagawa na naman kayo ng kwento para mapapagtakpan ang kabulukan ng amo nyo. At yung kabulukan ng mga kongresista na mayroong kinukontrata daw, sabi, di umano. Kagaya ng isa dito, nasasakupan mo yung dike. Anong papel ng dike na yan? Pag gumulan, pag bumagyo, ano mangyayari? Kasi wala nang dike. Sira yung dike. Di baha. Aapaw na naman. Sino nagsabi niyan? Ito, balita dito. Gumuhong daig sa Aringay, La Union. Sino ba taga La Union? Hindi naman tinilalahat. Ilang distrito ba ang La Union? Baka kasakop-sakop ito ni yung mahabang balbas. Yung Bigotilyo. Baka hindi natin sinabi na siya. Di umano na natin. Baka siya kanya di umano itong yung portion ng nasasakupan. Kuya Good, saan yan? Sa La Union. Sino nagsabi? Ito balita dito. Sabi dito, gumuhong dike. Sino ba nakakasakop dito? Ang tanong, paso. Dinadaing na ng mga residente sa Arangay La Union ang sirang dike na matagal nang nakatenga. Habang mabilis ang agos ng baha, mas mabilis pa raw bumigay ang dike kaysa sa aksyon ng mga kinukulan. Yan. Diba? Sayang ang pera ng bayan. Yan ang hinaing ng ilang residente dito sa Barangay Santa Rita East sa Arangay La Union. Sino may hawak niyan? Boss, amo, manager. Sino ang nakakasakop dito? Taga Arangay La Union. Sino ba congressman nyo dyan? Sino ba ang... Naku, baka... sabi ni congressman, hindi naman ako dyan bakit yung taga Maynila? Pag may proyekto, inaako, nilalagyan pa yung pangalan niya. Pag gumuho, hindi na sa inyo. Pag may problema, hindi na sa inyo. Eto, DPWH. Governor ng La Union. Sino ba ang nito? Propose nito. Pag nasira, hindi na sila. Sisisihin na DPWH. Pero pag kaban-kaban ang kukubrahin, akin yan. Ako si congressman, ako si Baculaw, ganito. Lalagay ko yung pangalan ko dyan. Totoo. Di ba? Totoo. Ang bibilis nyo pag pondo. Pag nasira natin sa lanta na, nag-fact-check na yung kalikasan, na wash out, hindi ko project yan. DPWH yan. Propose ko lang yan. Kita na. Reklamo nila ang gumuhong dike na matagal na raw nakatenga. Matapos ang pananalasa ng bagyo, halos hinigop ng ilog ang flood control na itinayo lang noong 2023. Hindi lang dike. Tingnan nyo naman. Sino ba hindi matutuwan yan? Sino ba matutuwan yan? Kita nyo kakapirasong simento. Magkano naman kaya ang project dito? Magkano naman kaya ang pinondo rito? Nakakaloko, no? Wire mesh. Tapos wala na. Puro wire mesh. Tapos ang damakmak na lupa. At kakapiranggot na simento. Yan ang dike.
sa Aringay, La Union. ang bumigay, kundi pati isang lane ng kalsada. Maganda na itong flood control, pero meron kasing tubig sa itaas ng bundok. Tapos tinulak niya yung dike kaya nasira ito. Sa ilalim ng kalsada, makikita ang imburnal na tinabunan ng mismong dike. Kulang Naku, sa yun plano, pala. pero hindi kulang sa pondo. Yan na ha. Sobra sa pondo, ang gustong palabasin nito, may pondo. Oo, sapat ang pondo, pero yung plano, kulang na lang, grade 1 ang gumawa nito. Hindi naman ata grade 1. Engineering design. Dapat meron kayo niyan. At pinaka the best na master plan. Tama ba? Engineering design, master plan, at kung ano-ano pa. Kung ano yung itawag nyo. Ayusin po nila yung pagkakagawa po para sa safety po ng aming barangay. Ayon sa barangay, dati nang may babala, pero tila mas mabilis ang pagguho kaysa sa aksyon ng kinaukulan. Yun. Narito tayo ngayon sa Ringay La Union. Itong kinatatayuan ko, sinking na nga. At dito naman, makikita natin kung gaano kakapal yung nilagay na semento. Doon sa bandang ibaba, parang halos 1 pulgada lang yung kapal ng semento. At dito naman sa Grabe, bandang itaas, parang halos 3 pulgada na rin. Pero makikita natin, mayroong nilagay na bakal. Kalidad na naungkat din ng mismong Pangulo sa flood control inspection sa Bulacan. Sa kabila ng direktibang ito, tila tuloy pa rin ang magic. Ayon naman kay Senador Ping Lacson, biglang nagsulputan ang flood control packages sa La Union. Halos 1 bilyon ang halaga kahit wala sa original na budget proposal. Agoy! Sumobra, may insertion. Booking ka na rin na kung sino man may hawak ng La Union. Sino ka ba? Pakilala ka naman. Senator Ping Lacson, ikaw na bumalasa dyan. Katuwang mo ang magagaling na senador. Ang lalaki ng budget. Ang lalakas yung mambulsa, di umano. Buwis. Kung pwede lang kayong murahin, mumurahin na kayo ng taong bayan. Kung pwede lang kayong tanggalan ng ngipin, tatanggalan kayo ng ngipin. Ang bibilis nyo kumuha ng kaba ng bayan, pero ang hihina nyo kumilos pag meron ng manlya. Ayan sira-sira na. Wala na. Di ba? Magkano kaya kinita? Sino kaya kontratista rito? Magkano kaya kinita dito? At yung magkano kaya yung parking fee? Di ba? Eto dito tayo, mas maganda pag-usapan dito eh. Oo. Mas maganda, dito tayo para malaman natin kung ano nangyari sa Davao. Di ba? Ang ganda ng mga mensahe dito, lalong-lalo na ng apo ni Tatay Digong. Congressman at apo. Mensahe sa mga Davaoenyo. Shoutout sa mga taga Davao, Mindanao, at sa mga taga Visayas. Shoutout po ng bonggang-bongga. Baha diri Yeah. Davao, baha sa Manila, baha sa laing lugar. Karon mga panahon makulbaan na ko kay ang gobyerno may na lang naadira si Senator Marcoleta. May Yun. na lang natin mga ahensya sa gobyerno na ginapangutana asa din ato ni mga flood control project. Yan, asa na nga naman. Nahimo na kung sa ba sa tong kanta ni Kapob Joe, multo. Mga ghost project na tanan ba? Sa una, kinakahambog nila 5,500 Flood control. project na human. Kaning admin. Sabi nga ni Bangagyan, ngayon, nabangga ng barko, sir. Na-wash out. Tuloy. Sunod na po, naala na dira. Na-overwhelm lang. Karon, wa naman niya. Kada na yung yana na iso, kada na naatay makita na dili ta magibuhat sa gobyerno, buhato na po na nila, pangitao na po migmali. Kato mga sabungero, itudlo na po balik sa amuwa. Kaya nga, bakit binibit? Ito mga, alam nyo, ito mga, ewan ko, mga bataan ng mga admin na ito. Pati mga sabungero, yung mga buto ng munggo na pinaghahanap sa Taal. Binibintang kay Tatay Digong para ma-divert lang ang usapin. Kasi, fact check, bumabalik sa kanila ang mga problema. Totoo. Diba? Kung ano yung ginawa nila kay Tatay Digong, kay Bibi Sara, at kung kani-kanino pa sa mga staff ni Bibi Sara, in return, eto na. Nakakalaboso na ang mga congressman. Meron nga taga Quezon umaalingasaw na yung baho
Oo, totoo yan. Oo, panoorin nyo yung, naku, kanino bang vlog yun? Mamaya hahanapin ko at may vlog natin. Alam mo, iba talaga ang puso ng isang Duterte. Naalala ko na isa sa speech ng ating minamahal na VP Inday Sara na talagang kahit saan, bit-bit niya ang mga aral na ibinibigay sa kanya ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Tama. Yes, alam mo Giselle, hindi lahat ay nabigyan ng pagkakataon na makasama si Tatay Digong halos araw-araw. Ngunit gayon pa man ay iba pa rin ang koneksyon niya sa ating lahat. That's so true. Yes. Which makes me wonder, paano na lang kaya si Tatay Digong magmahal sa kanyang mga kaibigan? Sobra-sobra. Oo, hindi lang sobra-sobra. Nag-uumapaw. Sobrang pagmamahal niya, lalong-lalo na dun sa mga kapulisan na pinotektahan niya dahil nga inuugnay itong EJ na yan. Kasi mo, nagparaya si Tatay Digong. Aakuin niya lahat. Sobra magmahal. Sobra yan. Oo, sobra yan, insan. Napakabuti niyan. Napakagaling niyan. Napakasipag niya na presidente natin yan, kainsan. Parang si ano na eh. Di ba? Totoo naman. Totoo. Napakabuti na Tatay Digong. Ewan ko ba? Bakit takot na takot sila? Talunin nyo na lang ang mga Duterte sa laban ng politika pero wag nyo sisiraan na halos lahat kayo nagkampi-kampihan para pabagsakin lang si Bibi Sara pero hindi nyo kinaya. Lumipad ang agila sa himpapawid. Binuka ang napakalawak na pakpak. Ngayon, mga Dorobo, nakatingala na lang kayo. Takas na. Takas na. Usapang bilyon-bilyon ito, hindi ho 125 million. Bilyon. Kaya takas na. May eroplano kayo, di ba? Sarap mangkasar. Di ba? Hindi na malilihis ang usapin. Halos kayo ang laman ng pulutan. Halos naman kayo ng social media at mga mainstream media. Kayo ngayon ang snack ng mga Pilipino. Pulutan kayo sa hating gabi. Pulutan kayo sa tanghalian. Merienda kayo sa umaga. Merienda kayo sa hapunan. Kaya takas na. Pamilya, hindi ba? Kaya naman para bigyan tayo ng pasilip sa buhay ni Tatay Digong bilang isang kaibigan at kapamilya, let us all watch this. Sa bawat laban, ikaw ang nauna. Tinig mo'y sigaw na masa. Nakakamiss, no? Yung mga kahit ako, wala akong pakialam sa palamurang presidente. Pero maganda ang nagawa at serbisyo sa bayan. Aanin mo ang hindi nagmumura. Pag nagsalita, puro blanco ang nasa utak. Eto, kahit nagmumura, ang tapang ang binigay sa ating bayan. Bakit? Nasaan yung mga Dorobo nung panahon ni Tatay Digong? Diba? Hindi mo makita? Wala silang ganun. Hindi sila makaangas. Nung pumasok na itong nagpapanggap na tutulong at magkukontinue sa Bill Project ni Tatay Digong, sa continuation ng kanyang mga ginawa, wala. Hayaan natin sila. Basta tayo. Mag-iipon tayo ng tubig ulan para pag dumating ang tagtuyot, may magagamit tayo. Hindi ko papayagan ng ICC at Interpol dito sa Pilipinas. Wala silang jurisdiction. Anong nangyari? Saklap, no? Dito na lang tayo. Mas maganda to. Mas magandang malaman nyo. Itong panukala ni Senator Gatchalian. Mas maganda to, wala munang politika. Iwas muna sa politika, iwas muna sa pamumulitika, magkaisa muna itong mga magagaling na senador, nalutasin itong mga Dorobo. Meron ditong panukala eh. Umalis ka muna.
Sa opisina mo, lumiban ka sa opisina mo. Hindi naman pwede yun. Kailangan masibak eh. Tanggalin. Kaso, ayaw mag-resign ng mama. Oh, bakit tayo mo mag-resign eh? Eh baka may pumipigil ano? Tuloy. Partner, nasa atin ang linya si Senator Sherwin Gatchalian via Zoom para po dun sa ating mga viewers sa Facebook. Makakausap na po natin. Muli, ang chairman po ng Senate Committee on Finance, si Senator Sherwin Gatchalian. Good morning, sir. Magandang umaga po. Morning, Nympha. Morning, Isa. Magandang umaga sa inyong dalawa. Ayan, salamat po sa pagpapa-unlock. Sir, una muna dito sa ako na Go, isa partner. dito po muna sa ano no, sa mga revelasyon tungkol po doon sa mga substandard at mga tawag dito substandard and ghost flood control projects. Dalawa sir, ano, yung pumutok galing po doon sa Senate Blue Ribbon Committee hearing ng Tuesday at saka po itong sa privilege speech ni Senator Lacson. Una muna sir, yung assessment muna ninyo dito sa mga naglabasang information. Una-una nakakabahala at nakakagalit Isa at Nympha ito sa mga nangyayaring ito. Lalo na yung mga ghost projects kasi yung ghost projects isang buhangin walang itinambak. Kaya nakakagalit dahil ang laki-laki ng pondo na inilalaan pero wala naman palang mga projects na ginagawa. Yung substandard naman na ipinakita ng iba't ibang LGU ay nakakagalit rin dahil may mga lumalabas na iba ay ampaw, walang bakal o iba ay walang laman yung dike. At nakakaano talaga, nakakagalit dahil maraming mga tao ay umaasa dito sa mga flood control pero hindi naman pala ginagawa ng maayos. At bayad pa sir, di ba? At bayad pa, yung iba bayad. Sa DPWH meron pong mga report na completed, tapos may resibo na binayaran. Tapos wala pa. Pero wala pala. Sir, dito, Ay, nako. hindi ba matatanong sir ang DPWH, nasaan kayo all along? Nasaan din ang Commission on Audit? Hindi ba Well, dapat silang singilin sir? Well, siguradong may sabuatan to, no? Yung DPWH lalo na. All the way down to the district and regional level dahil itong mga project na ito, district at regional level. So hindi mangyayari yan kung hindi sila magkakaroon ng sabuatan. At tingin ko nga, sindikato na ito, Isa Nympha hindi ito siguro ngayon lang nangyari, kung di nangyayari yan ng matagal na. Dahil nga marami dito sa mga flood control projects ay nasa mga liblib na lugar, hindi natin makikita eh. Hindi naman ito parang eskwelahan na araw-araw ginagamit ng mga estudyante. Ito talaga sasadyain mo pa para makita yung mga projects. Kaya tingin ko may sindikato na nag-ooperate sa loob ng DPWH sa iba't ibang distrito, iba't ibang parte. At yun na nga, tinitake advantage nila yung situation na hindi kasi nakikita ng taong bayan ng mga projects. Opo. Senator Gatchalian, kasi syempre pag-uusapan tong napakalaking issue na ito kapag sumalang na yung DPWH budget hearings dyan po sa Senado. Kayo po bilang chairperson po ng Senate Committee on Finance, paano po ninyo, kumbaga ano yung gusto niyo tumbukin kapag sumalang na yung DPWH at gusto niyo po bang mapag-usapan na kasi yung issue ng insertions, 'di ba? Paano niyo po matitiyak na wala nang ganyan sa inyo pong pamumuno sa Finance Committee? Isa, napakagandang tanong yan. In fact, kausap ko 3 organisasyon na tutulong sa akin i-audit itong mga projects sa 2026. Admittedly, napakadaming projects, no? Almost 9,000 projects ang nasa libro. At pag titignan mo kasi yung libro, yung attachments, hindi mo talaga makikita kung ano itong mga project na ito. Wala namang litrato, wala namang drawing. Talagang iisa-isahin mo yan. Kaya kumontak ako ng 3 association, isa na dito UP, isa dito association ng mga project engineers para tulungan ako himayin itong mga projects na ito. Para sigurado, una-una ang mandato ko sa kanila, number 1, dapat effective yung project. Hindi pwedeng gagawa tayo ng project na hindi effective. Pangalawa, yung specifications tama. Ibig sabihin yung halaga ng project ay tama. At pangatlo, itong project na ito ay totoong project. Ibig sabihin hindi ito yung ghost project lang, no. So itong mga project na ito ay i-audit namin sa 2026 para masigurado natin na hindi mauulit itong mga nangyaring ito. Ayoko na mangyari ulit ito dahil nakakagalit talaga. Ang hirap-hirap maghanap ng pondo tapos pupunta lang to sa mga corrupt na opisyales. Opo. So nabanggit niyo 3, UP, mga project engineers at ano po itong isa sir? Isang project company, isang construction management company. Ito lilinawin natin hindi porkit ano bang ang usapin kasi ngayon wala mo ng pamumulitika Nakatutok sila dito sa ghost project na kung tawagin is flood control. So kinuha nila yung proyekto na yon, para saan? Kita nyo na. Malinaw sa malinaw dito, ni buhangin wala. Ni buhangin walang tinambak. Pero naubos ang pondo. No, 'di ba? Pero good job 'yan, senador. Hindi porkit na-good job ka namin ngayon, senador, good job ka na sa ating kababayan. Pero ganun pa man, siyempre, ayos pa rin 'yan. Kasi nga nakatuon kayo doon sa mga dorobo.
Iwasan muna natin ang pamumulitika, ha? Tanggalin muna natin sa utak natin yung pagbira kay Bibi Sara, impeachment, alisin muna natin yan, ha? Makatutok muna kayo, tutok muna kayo sa flood control at sino yung mga dorobo. Ayos ba tayo dyan? Lalo na dito, may umiyak na naman. Sabi ko sa'yo, hindi siya tatantanan ni Yorme. Iyakin ang mama. Oo, kawawa bata, iyakin. Binubuli daw siya. Binubuli ka ba? Woohoo! Yorme, birahe. Ang feeling niya, mas malaki pa siya sa kalabaw. Di ba? Ganyan ang utak langaw. Utak Ugali langaw. Pero yan, nandiyan na yan. Basta tayo ginagalang natin sila lahat. Hindi po pwede lang na mamihasa sila na yung napapalusot nila nung araw. Wardi-wardi o siga-siga. Ngayon, nakahanap kayo ng katapat, iyakin naman kayo. Yeah. Tama. Ako nga, minsan. Sana pag nag-imbestiga sila sa labas ng Kongreso. Para pagka libelous yung akusasyon nila. Kasi ang excuse nila dyan, nasa loob sila nasa hall of Congress. Kaya nila mang-api ng mga individual. Tama lahat ang sinasabi ni Yorme. But anyway, tapat-tapat lang yan, Brad. Yeah! Shout out sa mga taga 3rd District. Shout out. Tapat-tapat lang yan, Chu! Aw, 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 aw! Narinig mo ang sabi ni Yorme. Hindi ka tatantanan ni Yorme. Mali ka ng binangga. Mula bata. Kumakain din ng pagpag yan. Di ba, Yorme? Akala siguro ito ni Aw-Aw. Oo, kayang-kaya ka niya. Mula bata pa lang, nagpe-pedicab yan eh. Kaya mo bang gawin yung? Tinulungan ka lang ni Yorme. Tapos ngayon, ikaw pa ngayon. Saklap naman yan, di ba? Brad, kung ako sa'yo, ayusin mo problema mo kay Yorme. Hindi ka tatantanan ng Yorme. Yorme, nice one. Saka, Yorme, meron na kaming hiling, yung dalawa pang congressman. Birahin mo, birahe, Sa inyo. Kayo po ang umusga. Lalo dyan sa 3rd District, marami nag-a-apply dyan ng building permit. Yan na. Sila, naalala nyo ba, nahirap na hirap kayo dati dito sa zoning. Yan na, Zoning pa lang, Bagsak na, ang tagal na. Pero ito, wala pang permit, gibaan na. Yan na. Bakit? Kasi, pagawa ng congressman. Special child eh. Special child! Ano na? Aping-api dito si Chua. Wow! Special child ka pala eh. Balat ka. Chihuahua. Magribang ka. Ribat. Ang puntos ko, 100% kay Yorme. Ang ganda ng bara ni Yorme. Ikaw, Chua, binubuli ako eh. Ayun lang balat mo, binubuli. Di ba, Yorme? Sige pa, birahe. Mukhang special child itong ilang congressman natin. Diba? So anyway, that's water under the bridge. We'll see. Tingnan natin if we mean business. I'll see you soon. Yung comment po, sabi nga, dapat lahat. Dapat kumuha, yes po, dapat humingi ng permission sa LGU, sabi ni Amy Jovel. Alam po nila ang sagot, dapat po, sabi ni Janice Buendia Pardo Budoy. Opo, kailangan po humingi ng permiso kahit sa barangay, sabi ni Rita Pinlac. Hindi raw eh. Wala raw silang alam dyan. Ito pa maganda sinabi ni Rhea Joy F. Selim. Yes, dapat. Malakas ang loob nila kasi nasa posisyon sila. Pero pag tulad lang namin ng maliit na tao, aping-api sa ginagawa nila, hindi nagiging patas. See? Yan ang nararamdaman ng tao. Tama. Shoutout sa iyaking congressman. Nakakuha lang kayo ng katapat. Ay, Yorme. Nakakuha kayo ng katapat. Yan sabi ko. Ang Leon ng Maynila, wag niyong kantiin. Sasakumalin kayo niyan ng buong buo. Nabansagan ko na ng Leon kasi may kuting ng Norte, may Agila ng Davao, at itong si Yorme, Leon ng Maynila. Ayun, ang Tingin ko ganda. marami na nagsisisi dyan. Kaya, Tingin ko naman. Meron namang araw pa rin. So, okay. So, yan po. Kaya lagi ko yung mag-iingat dahil itong problema natin sa baha, tuwing umuulan, ay hindi mawawala agad-agad. Yorme, paano naman yung District 2?
Oo, yung District 2 ba yun, Yorme? Yung ano, yung yung pumping station na 2024 hindi pa gumagana hanggang ngayon. Okay na ba yun, Yorme? Oo, kasi parang sabi mo, nabanggit mo sa isang panayam sa'yo, parang humihingi pa ata ng karagdagang pondo para mapagana. Pwede ba pakibalasa nga yung congressman na yun? Kasi yun, Yorme, yung isang congressman na yun, malakas din, ha? Oo, tumira kay Bibi Sara. Binibira niya si Bibi Sara. At sa ano lang, Yorme, pati yung isa, yung District 5 ba yun? Yung natalo pero nakaupo pa. Please lang, Yorme, pakibala sa lahat sila. Rest assured, in our own little way, hindi po tayo titigil na linisin yung ating mga drainage system. Natutuwa lang ako kanina, maraming nagpapadala sa akin ng mga messages. If there is any consolation, nakita nila yung tubig malinis. Kasi nawawala na po yung mga burak eh. Tama. Nakukuha na po natin. So ingat lang po. O ngayon, usapang permiso. May nagsasabing congressman sila lang daw yung ang tawag yan. Parang politika yung statement. O ito, huwag na kayo lumayo. Ito patunay. Una, si Erwin Cheng, hindi natin yan kapartido. Pero inaprobahan ko lahat yung programa niya. Kita nyo? Yan yung sinasabi ko. Si Congressman Maceda, hindi rin natin yan kapartido. O baka kasi pinalalabas ito mga politika di ba? O ito alam ng taga Maynila to. Alam ng taga Maynila, hindi pwedeng ipagkaila to sa Maynila. Kabago-bago pa lang naman ang eleksyon. Tama. Si Congressman Erwin Cheng. Daming programa, daming project. Nagpunta, sabi ko, basta ito kukunin mong permiso. Kukunin mo to. Approve. Di ba? Inaprobahan ko. Di ba? Hinarangan ko ba yung ikabubuti ng taong bayan? Hindi. Bakit iyak ng iyak, Yorme, yung bakit iyak ng iyak yung taga District 3? Parang inaapi raw siya, binubuli daw siya, at pinag-iinitan, pinupolitika daw. Ikaw taga District 3, ang lakas mo mamintang. Nung panahon na kayo ang nakaupo, di ba? Banat kayo ng banat kay Yorme. Eto na. Bawi-bawi lang yan. Kaya sabi ko nga sa inyo, lagi kayong tabay sa ating mga daily reaction video, daily vlog, at malalaman nyo kung ano yung mga nangyayari. Hanggang sa muli laging share. Bye-bye!